Magandang araw po sa inyong lahat na nanonood ng Be Inspired. Magandang araw po. Kami po ay nagpapasalamat, lalong-lalo na po kay Lord, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon as a couple na makapag-share dito sa Be Inspired. And we would also like to thank Brother Vic Cabral and Sis Emma for inviting us here to share po. Okay. Ako po si Brother Omar, ang husband ni Sister Pinky. At ako naman po si Sister Pinky, ang sister wife ni Brother Omar. Ngayon po, pahapyaw lang po na old life. Noon po kasing bata pa ako na magsisimula, Brother Omar. Okay. Nung bata po ako, elementary pa lang ako, hindi ko naman alam kung ano yung, siyempre hindi ko pinapansin na kung bakit, grade 1 pa lang ako, meron kasi yung school ko na pinapasukan, ay merong dadaanan ng simbahan, yung St. Joseph the Worker. Hindi ko po alam kung bakit palagi akong pinadadaan doon ni Lord para lumuhod, magdasal. Wala naman akong masyadong sinasabi. Kinakausap ko lang siya. Na wala, yung usap bata. So, feeling ko, noon pa lang, talagang meron ng calling. Hindi ko alam yung plano, hindi ko alam yung dahilan. Pero noon pa lang natatandaan ko yun. Kasi, nagtataka ako, bakit ako, parang hinihila ako palagi doon bago ako umuwi ng bahay. So, nung ako po ay nag-high school, by the way, kami po ay hindi kami well off. Kami po ay mahirap din. So, 6 po kami magkakapatid. Ang nanay ko is OFW, tapos ang tatay ko nun po ay na-stroke. So, naiwan kami na kami ay nag-aalaga sa tatay ko. So, medyo hirap po. Kaya, hindi po ako agad nakapag-college after ko ng high school dahil yung bunso po namin ay polio victim. So, kailangan pag mobilization sa school, kailangan po bubuhatin siya. So, ako po yung natoka doon ng 1 year. Kaya nahinto po ako after high school, nahinto po ako mag-aral dahil kailangan alagaan ko o bantayan ko sa school yung aking bunsong kapatid. Anyway, yung pong second year high school ako, wala, parang barka-barkada lang, napasok po ako sa choir, sa St. Joseph, Gagalangin. Second year high school pa lang po ako noon. But then, talagang si Lord may hindi mo alam kung ano yung plano para sa'yo. Siya yung naglalagay sa'yo sa magandang, kung saan ka dapat pupunta. Then, doon po ako doon ako nahubog, nung high school ako nga. Una, alto ako nung una dahil daw malakas yung aking tenga. So, magaling ako sa pagkuha ng tono. Then, after how many, mga 2 years, naging soprano na. So, doon po nagsimula na kanta, pero wala po yun sa loob ko. Basta alam ko lang, kumakanta ko. Hindi ko alam na yun ay nagsiserve ako kay Lord. Pero ganoon naman si Lord diba? Gagamitin ka niya na hindi niya ilalagay sa ulo mo na magaling ka, na maganda ang boses mo, yung gano'n. So, yun po yung high school ko. Then, college, hindi ko na po siya nagamit. Nabisi na sa pag-aaral, kailangan ng mag-aral mabuti kasi nga po, mahirap lang kami. So, sa Philippine Normal College po ako nag-college. Yun po ay State University. Minsan po pumapasok po talaga pamasahe lang. Yun, tapos, pero chinaga ko dahil kailangan po talaga in 4 years ay makatapos ako. So, stop ko po muna doon, si Brother Omar po muna. Well, ako naman po, nung aking simulan ko na lang sa college days na po. Graduate naman po ako ng high school sa Catholic school. Nung time na po yun is malakas pa po ang father ko. Siya nga pala, bunso nga pala ako sa magkakapatid. Nung time po na nawala na po yung una po yung mother ko, tapos sumunod yung aking father. Since bunso po ako, so wala pong choice para pag-aralin ko po ang sarili ko. Mahirap po. So, nagtatrabaho po ako sa umaga, nag-aaral sa gabi. Sa sobrang hirap po, hindi ko na po talaga kinaya. Nag-quit na po ako. So, hindi po ako nakatapos ng college. Hanggang second year college lang po sa engineering. Tunay nga pong napakabait ni Lord na kahit hindi po ako nakatapos ng aking pag-aaral,
meron po ako naging isang kaibigan na nag-introduce sa akin na pumasok sa isa pong tindahan, paint center po. So from that paint center, nagkaroon na po ako ng idea na kung paano po bumuhay ng isang pamilya. Oh, okay. So ako naman po, nung college na, second year college, naging kami po ay magnobyo ni Brother Omar. Since siya po ay nag-work na that time, sinuportahan na po niya yung pag-aaral ko. Kasi nga po, talagang hirap din kami. So, mula po second year college hanggang po nakatapos ako, siya po yung nagbibigay sa akin ng baon. So, siya po, sinuportahan na po niya yung aking college days. Kaya po ako nakagraduate. Nakagraduate po ako ng Bachelor of Science in Education, major in Physical Education. Ayan. Tapos po, nagpakasal kami. Ako po ay 22 years old. Nung kinasal kami, siya ay 26. 26 ka nang kinasal. Ayan po. So, sa early marriage po namin, ganun din, hindi namin naalagaan yung aming anak kasi kailangan namin magtrabaho. Trabaho. Ayan. Hanggang meron po sa amin nag-invite na mag-attend ng LSS ng August 21, 22 na 1992 sa garahe po ni Sister Esther Espeleta. Yung pinsan ko ang nag-invite sa amin. So sabi ko pa, noong una ayaw na sana namin kasi may baby kami. Pero sabi nila, sige kami ang bahala sa baby, aalagaan nila yung baby namin. Kaya kami naka-attend ng LSS. Tapos doon nagsimula na hindi binago kundi nagiging nagiging sensitive na kami kung gaano kamahal kami ng Diyos. Kasi nung una umaasa po kami sa sarili naming kakayahan, sa sarili naming talino nung aming early married life. Kaya lagi kaming natatakot, lagi kaming natatrabaho, natatakot kaming mawalan ng makakain kasi kailangan merong panggatas ang anak namin, may pang diaper, may pang injection, mga ganun po. Alam niyo yung takot ng mga bagong mag-asawa at bagong may anak. Ganun po yung aming naranasan that time. So, nung napasok po kami ng LSS, hindi rin naman po dire-diretso kami nag-LSS. Meron din na sa backsliding ba ang tawag yun? Parang hindi naman backsliding. Nag-stop lang. Hindi kami nag-backslide. Kasi kahit po hindi na kami na-attend nung ilang taon din yun, matagal din yun. Oo, kasi na-focus na sa paghahanap buhay at sa pag-aalaga ng pamilya. But then si Lord hindi kami kahit na-stop kami ng ganon, God always reminded us na nandito lang ako mga anak. Ganun. Hanggang one time na siya na rin yung nagpabalik sa amin through doon sa aming mga friends at sa community na nang gagalangin. Nasabi sa amin, bakit ang tagal nyo nang hindi umaaten? Bakit hindi umaten? Bakit kayo hindi umaten na ulit? So, alam niyo yun, si Lord meron siyang, God is a God of timing. Perfect timing talagang. So pinabalik niya kami after nung pagkaka-hibernate namin, dahil nga na-focus kami sa pagtatrabaho, nung pinabalik na po kami, dire-diretso na po hanggang ngayon. Tapos, itutuloy ni Brother Omar yung pagpasok namin sa NE po. Bago po yun, isa po sa reason ko bakit kami matagal hindi nakapag-serve ka, Lord, after ng LSS, is from Gagalangin Tondo po, lumipat po kami sa Parañaque. So, doon po, nangupahan po kami. So, medyo malayo po yung Parañaque sa Gagalangin Tondo. Wala po kaming means of transportation. Nagko-commute lang po kami noong mga time na yun. So, yun po. So, gustuhin man po namin na umattend every prayer meeting. Minsan po, nahihirapan po kami kasi po, natatapos po ang prayer meeting noon ng mga 10 o'clock. Usually po, nag-LRT lang po ang means of transportation namin. Pag natapos po yung prayer meeting sa Gagalangin ng past 10, hindi na po namin inaabot yung LRT. So, minsan po, kung mayroong pera, nagtataxi,
Pag wala po, jeep lang po kami hanggang makauwi po kami ng Parañaque. So, yun po naging buhay namin as a married couple. Unti-unti naman po na yung mga trials and tribulations nararanasan naman po natin na lahat yun. Gusto ko pong share yung isang time na talagang tinest po talaga ang buhay namin mag-asawa ni Lord. Naikwento ko po na ako po yung napasok sa isang pain center sa Parañaque. Tumagal din po ako doon ng mga almost mga 10 years na naninilbihan sa aking boss na Chinese. Meron pong hindi magandang insidente na nangyari sa tindahan para pong ako'y binagkaisahan ng aking mga kasamahan na to make the long story short, natanggal po ako sa tindahan. Nung time na po yun, doon ko po naranasan na hindi ko po alam kung paano ako uuwi sa aming bahay. Paano po sasabihin kay Mrs. na wala na akong trabaho, paano tayo mabubuhay. Pero yung pong community, yung po ang una-una naming ginawa. Nagpray po kami mag-asawa, mga past 12 po, midnight na po yung past 12. Nagpray po kami. Nanghingi po kami ng payo sa mga members po natin. And miraculously, talaga pong maramdaman mo yung pagkilos ni Lord. Na from that time on, sunod-sunod na po yung mga text messages na mga words of encouragement. Hanggang sa may dumating po na point na may nag-text sa akin na sabi niya, anong plano mo? Sabi ko, wala akong ibang plano kundi ituloy ang pain center, kaya lang kailangan ko ng kapital. Ginaid po ako ni Lord, binigyan ako ng partner, naging mag-partner po kami, so itinayo nga po yung namin, yung business namin na pain center sa Las Piñas. Ayun, so yung kwento ni Dad na yun, hindi kami, alam mong nandun si Lord palagi sa buhay namin kasi although may takot kaming naramdaman, pero agad niya yun inalis. Na parang sinabi niya sa amin na, huwag kayong mag-alala. Diba sabi ko sa inyo, ilang beses sinabi ni Lord sa Bible, yung do not be afraid. So, ayan, pag naalala namin yun talaga. Talagang teary-eyed pa rin po. Talagang hindi namin mapalimutan. Pero that is a blessing in disguise. Opo, malaking blessing po yun. That is a blessing in disguise. Kasi po, kaya kailangan palang mangyari yun. Para siya ay magkaroon ngayon ng kanyang sariling pain center. Yes po. So, ngayon po, siya ay binigyan ni Lord. Kami po ay binigyan ni Lord ng sarili naming pain center, negosyo, tindahan ng pintura. At ang mga material blessings po ay bumuhos po talaga. Bumuhos siya talaga. At sinabi ni parang hindi naman sinabi, parang inano ni Lord na binibigyan kayo ng maraming blessings, so you have to share it. So, ayun. So, amen po. Share. Truly naman po, talaga pag nag-share ka, hindi ka mawawalan. Palaging may sobra, palaging palaging merong kang pangtulong sa iba, which is maganda naman sa aming pakiramdam din. So, ganun kaganda, ganun kabuti ang Panginoon sa amin. So, then po, after noon, napasok naman po kami sa Marriage Encounter. Yes, last po. August, batch 5 po kami sa Marriage Encounter. August 22, 23 naman yun. August din po yun. August din. So, ngayon pong August ay aming anniversary, spiritual anniversary. August 22-23, batch 5 dito po sa may Bamboo Organs Piñas. So din po, doon sa MB po, nagbago yung aming pananaw bilang mag-asawa. At mas lumalim ang aming pagkakaunawa kung ano talaga ang role ng isa't isa. Kung gaano dapat na maging isang puso lang kaming dalawa. So, at hindi dapat tiisin ng isa't isa, kundi tanggapin. Yun yung pinamulat sa amin ni Lord. Hanggang ngayon po, na active po kami hanggang ngayon sa ME Ministry ng Love Flock. Patuloy na nagsiserve, patuloy na binibless ni Lord. Amen po. I-share ko lang po yung napakasarap po yung pakiramdam na
nagsiserve ka kay Lord, lalo na po sa ME Ministry. Kasi mag-asawa na po ang involved doon. So, napalaking blessing po every time po na magkakaroon ng Marriage Encounter Weekend na makapakinig po ng mga sharing ng mga couples na na-uplift po yung spirit namin na hindi ko po ma-explain kung ano talagang mararamdaman mo pag nakikinig ka po sa mga couples na nag-share. Yun. Hanggang ngayon, nai-inspired pa rin po kami sa kanila tuwing may mga mag-share. And also, we would like also to share na ang mga anak po namin ay lumaking mababait. So, one of the victories po yun na binigay ni Lord. Na mga nag-aaral mabuti. Yung aming pong panganay ay meron na rin sariling pamilya. At yung aming pong pangalawa at pangatlo ay nag-aaral mabuti. At maganda naman din po yung mga grades nila. Mga mababait na bata po sila. So, yun yung biyaya. Isa sa mga malalaking biyaya na binigay sa amin ni Lord. And of course, the material blessings na patuloy niyang pinapadala sa amin. And yung aming pagsasama bilang mag-asawa ay mas lalong lumalim, mas lalong nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa bawat isa. Amen. So, mag-pray na po tayo? Okay po. So, ako ba mag-pray, Dad? Yes, ikaw na, Mami. Ako muna, tapos ikaw din. Okay po. Sige. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Lord God, we praise, we glorify, and we bless you. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We thank you, Lord, for today. We thank you for all the blessings. We thank you for everything you've given us, you've done for us, O Lord God. Without you, we are nothing, Lord. Thank you for always blessing us, O Lord God. Thank you for always being with us, O Lord God. Thank you, Lord, sa pagkakataon ito na binigay mo na mag-share kami. Nawa ay maka-inspire kami. At ikaw ang makita sa amin, Panginoon, at hindi po kami. I-bless mo po kami mag-asawa, Lord God, at lahat ng mga mag-asawa. I-bless mo po ang aming pamilya at lahat po ng pamilya, Panginoon. Amen. Amen. Heavenly Father, unang-una po maraming salamat po sa mga blessings na po tuloy-tuloy niyo pong binibigay sa amin. Dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, nabigyan niyo pa po kami ng lakas ng pangatawan at mas mahaba pa pong pagkakataon na patuloy po kami makapag-serve sa iyo, Lord. Yun lang po ang tangi kong hinihiling sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po. Thank you. Thank you po.